Naiwan na naman ng staff ko na bukas yung mga electric fan pagkasarado nung Sabado. So buong Sabado bukas siya. Buong Linggo bukas din siya hanggang gabi rin. Hanggang umaga pa ng Monday kasi sarado po kami tuwing Linggo. Ito yung tatlong wall fan namin dito sa second floor ng store. Madalas naiiwan tong bukas pag sara ng tindahan. So ngayon, i-automate natin lahat. Ito, Tapo 105 at saka Home Assistant. Halika, pakita ko sa inyo. Hindi ito yung unang beses. Madalas nakakalimutan talaga ng staff ko na patayin ito. Hindi sila yung sisisihin kasi tao lang tayo. Talagang nakakalimot pagka yung sistema natin is puro kung ano lang yung naaalala. Madalas, pag pumapasok ako dun sa office, pagkagaling sa labas, kahit gabi, dun ko napapakinggan na, ay, bukas pa yung mga electric fan. Minsan, tamad ako. Ayoko nang umakyat para tingnan kung talagang bukas pa yung mga electric fan. Sabi ko, okay lang yan. Pero, hindi ko rin naman matiis. So, lalabas uli ako, aakyat uli ako ng second floor. Sisilipin ko pa rin kung bukas nga tong mga electric fan kasi takot din naman ako na pagka yung electric fan baka mag-stuck tapos mag-cause ng sunog. So buong store, walang tao. Buong gabi, tumatakbo yung electric fan. So syempre, iniisip mo na rin yung worst case scenario. Kaya concerned din ako. Hindi lang for yung tipid sa kuryente. Pero syempre for safety purpose na rin. Tapo 105. Meron na ako nito. Last year pa, bumili ako dun sa Blue App. Siguro mga 500 pesos din. Pero kinabit ko muna dun sa bahay. Dun sa electric fan sa bahay at tinesting ko. So ngayon, yun na pala. Kailangan na rin namin dito sa tindahan. Para sa tatlong wall fan ko, kailangan din natin ng tatlong Tapo 105. Tatlo sa bawat sakit. Bakit Tapo 105 yung napili ko? May tatlong dahilan ako. Una, yung tatlong wall fan ko nasa second floor. So wala kasing Zigbee signal doon, tapos wala rin thread signal. Wi-Fi lang meron. Kaya ang hinanap ko, yung Wi-Fi based lang na smart plug. Pangalawa, kailangan local control. So hindi kasi pwede yung umaasa tayo sa cloud-based lang. So mamaya, tumama na dun sa oras or dun sa kung kailan mo kailangan patayin siya, hindi naman gumana dahil walang internet. Ang hirap pa naman dito sa Pilipinas, medyo unstable ang internet natin. Pangatlo, compatible kay Home Assistant. Lahat kasi ng automation ko dumadaan doon. So, ito yung resulta nung pagre-research ko sa YouTube. Wi-Fi base, local control, tapos may integration sa Home Assistant. Yung Tapo 105. Tatlong checkbox, lahat nakatik. Halika, gawin natin live. Una, yung pag-physical install natin. Pangalawa, yung paglagay natin sa Tapo app. Pangatlo, at yung pag-integrate naman natin sa Home Assistant. Una, saksak yung Tapo 105 sa wall outlet ng fan. Tapos, yung fan, isasaksak ko sa Tapo. Ngayon, yung fan, dumaan na dun sa smart plug. Pero may konting problema. Yung Tapo 105 ko, 3 prongs siya. Yung outlet, dito sa store ko, 2 prongs lang. Kaya kailangan ng adapter. Kaya tingnan nyo, ang haba na nung lawit sa outlet. Adapter, tapo, tapos yung saksakan pa ng fan. Hindi siya pretty pero gumagana. Same setup sa pangalawa at pangatlo. Sa Tapo app, i-pair ko silang tatlo. Wi-Fi setup. Name them Store Fan 1, Store Fan 2, Store Fan 3. Ito yung setup ko. Hindi ko to gagamitin araw-araw. Sa Home Assistant, ayan, lumitaw na silang tatlo. Naka-local na ang control mula sa Home Assistant. Kahit mawalan kami ng internet, gumagana pa rin yung schedule. Ngayon, yung schedule, settings, automation naman tayo, new, and then, yun, gawa tayo ng 8 a.m., turn on, tapos pangalawa, 6 p.m., turn off, and then save natin. Trinay ko muna, manual trigger from Home Assistant. At ayan, tatlong fan, sabay-sabay umiikot. Ayun, yung tatlong wall fans ko, automated na. Ngayon, hindi ko na kailangan isipin na naka-turn on pa yung mga wall fan ko. Yung staff ko, hindi na rin kailangan matandaan. Ngayon, basta 8 a.m., bumubukas na siya. At 6 p.m. naman, magko-close na siya. Wala nang manual na pag-on and off. Pagbukas namin ng 8 a.m., bukas na yung electric fan. Tapos, pag pasara naman at uwian na rin namin,
mag-isa na rin siyang mag-o-off. Hindi na namin kailangan umakyat para i-off pa. Pero ang pinaka-importante dyan, yung alam mong hindi bukas yung electric fan mo. Kahit sarado ka ng Saturday, Sunday, hindi siya naka-open. So, tipid talaga sa kuryente. At the same time, yung peace of mind mo at yung laki ng ginhawa. Pero, 3 fan pa lang tong automated sa tindahan. Hindi pa lahat kumpleto. So, yung ibang appliances pa, hindi pa rin namin nagagawa. May konting ilaw at saka electric fan pa rin sa baba na hindi pa namin nagagawa. Kaya, isa-isa pa rin yung pag-automate. Pero, sa bawat pag-automate ko, isang appliances na hindi mo kailangang isipin, isang bagay na hindi mo kailangan tandaan, isang bagay na hindi ko inaasahan na sa staff, at isang bagay na hindi ka na kinakabahan pag umaalis ka na sa store. So, ayun, yung 3 wall fan namin, automated na, Tapo 105, home assistant na schedule, 8 a.m. at 6 p.m. Wala nang nakakalimutan at hindi ka na rin kinakabahan. Sa next video, papakita ko naman po sa inyo kung saan ko linagay yung FP300 sensor natin last week. Comment nyo po kung anong gusto nyong i-automate pa natin sa mga tindahan natin. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.